Tricycle Heroes. Sa gitna ng malakas na ulan at hanging tila nanlilisik, halos hindi na makita ang kalsada sa barangay San Isidro. Bahang-baha, may mga puno ng niyog na tumumba at ang mga tao ay nagmamadaling mag-evacuate. Pero sa gitna ng kaguluhan, may maririnig kang maingay na makina, mga tricycle na tuloy pa rin sa pag-andar. "Kuya, baka matrapik ka!" Sigaw ng isang residente. Ngumiti lang si Mang Tonyo, isa sa mga pinakamatagal ng tricycle driver sa lugar. "Trapik o baha, pareho lang yan. Ang importante, makarating ang mga tao sa ligtas na lugar." Habang karamihan ay nagkukubli sa kani-kanilang bahay, sina Mang Tonyo, Kuya Arnel at Aling Bebang, oo, babae siyang tricycle driver, ay nagpasya na tumulong sa mga na-stranded na residente. Isa-isang isinakay ni Mang Tonyo ang mga nanay na may kasamang bata. "Huwag kang matakot, iha," sabi niya sa batang umiiyak habang binabagtas nila ang baha. Pinapahinto siya ng ulan pero tuloy lang siya sa pagmamaneho. Samantala, si Kuya Arnel naman ay hindi lang tao ang sakay, mga relief goods din. Bigas, noodles, tubig at kahit ilang kumot, lahat isinakay sa tricycle niya na halos umapaw na. "Kuya, saan mo dadalhin yan?" tanong ng barangay tanod. "Doon sa may kanto, may mga senior citizen na hindi makaalis. Kailangan nila to," sagot ni Arnel habang pinupunasan ang mukha sa ulan. At si Aling Bebang na madalas tuksuhin noon dahil babae raw na tricycle driver, ay patuloy lang sa pagmamaneho kahit halos abutin ng gabi. May isa siyang sinakay na buntis na nanganganak na. "Hawakan mo lang kamay ko, anak," sabi niya. "Konti na lang, malapit na tayo sa evacuation center." Pagdating nila, sinalubong sila ng mga nurse at doon ligtas na nanganak ang babae. 3 tricycle, 3 kwento, iisang layunin, tumulong kahit walang kapalit. Kinabukasan, nagulat ang buong bayan nang makita sa social media ang video ng mga tricycle na tumatakbo sa gitna ng baha. May caption, "Habang ang iba ay nasa bahay, sila ay nasa labas, nagliligtas." Nag-viral agad. May nagpadala ng donasyon. May mga kumpanya na nagbigay ng libreng gas at bagong gulong. Pero para sa 3 tricycle heroes, hindi iyon ang mahalaga. "Ang gusto lang namin," sabi ni Mang Tonyo sa isang panayam, "ay huwag kalimutan ng mga tao na kahit maliit ka, pwede kang maging bayani." Ngumiti si Kuya Arnel. Hindi kailangan ng cape. Minsan sapat na ang tricycle at pusong handang tumulong. At si Aling Bebang naman, habang pinupunasan ang kanyang tricycle na may marka pang Hero Number 3, ay nagsabi ng mga salitang di malilimutan ng lahat. "Ang gulong, umiikot, gaya ng tulong. Kung ibibigay mo, babalik din sa iyo sa tamang panahon." At mula noon, tinawag silang mga tricycle heroes, mga ordinaryong tao na gumawa ng hindi ordinaryong kabayanihan